unang Lunes ng 2026, opisyal ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act. At bilang pagsuporta sa mahalagang aktibidad na ito sa bansa, dumalo ang ilang mga senador at kongresista sa paglagda ng Pangulo sa pambansang pondo. Ang buong detalye ihahatid ni Julian Bunag. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw, January 5, ang pambansang pondo ng bansa ngayong 2026. Ang people-centered budget na ito ay makasaysayan dahil sa unang pagkakataon, ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking pondo na aabot sa 1 trilyong piso na pangunahing ilalaan sa pagpapagawa ng mga silid-aralan at paglalagay ng mga teaching at non-teaching plantilla positions sa Departamento ng Edukasyon. Pangalawa naman sa may pinakamalaking pondo ay ilalaan sa PhilHealth para sa zero balance billing na programa ng administrasyon. Sa paglagda ng Pangulo kaninang umaga, tinalakay nito ang pag-veto sa ilang items ng GAA kabilang na ang 92.5 billion pesos na ang program funds. The unprogrammed appropriations are not blank check treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Giit din ng Pangulo, mas magiging responsable at maingat ang administrasyon sa paggastos ng pondo ng bayan, lalo pa anyang magtatrabaho ang pamahalaan upang mapabuti ang sistema at para matuldukan na ang katiwalian sa bansa. Bukod sa mga senador, kabilang din sa mga dumalo sa paglagda ng Pangulo sa GAA at nagpakita ng kanilang pagsuporta ang mga kinatawan ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Bogie D, House Committee Appropriations Micaela Angela Swansing, Deputy Majority Leader Sandro Marcos, House Deputy Speaker Christine Singson Mihan at Mandawi Lone District Representative Emma Marie Owano Dizon kasama ang iba pang mga kongresista. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.